5 buwan. 5 buwan ang nakalipas simula nung nilisan ni Raymart ang bayan ng Mulabis, kung saan saang lugar na siya napapadpad. Sa loob ng mga buwang iyon ay tuluyan na siyang nabihasa sa tamang paggamit ng hawak niyang mutya ng apoy. Natututo na rin siyang makipaglaban, anupat sa bawat lugar na napuntahan niya ay maraming hamon siyang kinakaharap. Minsan na ring napadpad si Raymart sa baryo na kung saan ay pinamumugaran ng mga aswang. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang makaligtas mula sa mga ito. Hindi naging madali ang pinagdadaanan ni Raymart upang matakasan ang mga aswang na iyon. Talaga namang nakipaglaban pa siya sa mga ito bago nakaalis sa nasabing lugar. Malalim na napabuntong hininga si Raymart nang muli niyang naalala ang eksenang iyon. Maya-maya pa ay napahigop siya sa tinimpla niyang kape, saka napasulyap siya sa malayo. Mula sa kanyang kinaroroonan ay natanaw niya ang mga magsasaka na abala sa pag-aani ng kanilang mga produktong mais. At nang mga sandaling iyon ay nakasandal siya sa puno ng balitis sa bukid. "Magandang araw, Raymart. Kamusta ka rito?" Pagtutukoy ni Badong sa kubong nilipatan ni Raymart. 2 araw pa lang simula nang mapadpad siya sa bukid na iyon. Mabuti na lamang at nakilala niya itong si Badong. Kaya may matitirhan siya habang namamalagi pa siya sa baryo ng Sumakwil. "Maayos naman ako. Mamayang hapon ay bala kong tumungo sa bayan. Dumaan si Tatang Erning sa akin kahapon, humihingi ng tulong." Tugon nito, saka niyaya pa ang lalaking kausap na magkape, na agad naman itong tinanggihan. Formal lang ang pag-uusap ng dalawa. Halos magkasing edad lang din naman sila. Si Badong ang nagmamay-ari ng malawak na bukirin sa baryong iyon, at kasama ng bukid kung saan nakatayo ang maliit na kubo na pansamantalang tinitirhan ni Raymart. Seryosong nag-uusap sina Raymart at Badong nang humahangos na dumating si Boy Negro. Kanang kamay siya ni Badong. Tinanong pa nilang lalaki kung ano ang nangyari, kaya agad na ibinalita sa kanila ni Boy Negro na nasusunog daw ang imbakan ng mga palay. At nang marinig nila iyon, ay agad silang napatakbo at pinuntahan ang nasabing imbakan ng mga palay. "Putragis!" naibulalas ni Badong nang maabutan na umuusok nga ang loob ng imbakan. Mailan sa mga manggagawang nandoon at nagtutulong-tulungan sa pagpatay ng apoy. Nagkakagulo pa ang mga ito at nagsisigawan. Ilan sa kanila ay may daladalang mga timba na puno ng tubig at sinusubukan ng mga ito na patayin ang apoy. Nang makita iyon ni Raymart ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad na kumuha rin ng 2 timba na puno ng tubig, saka walang pag-aalinlangan na pumasok sa loob ng imbakan. Mabuti na lamang at hindi pa ganoon kalaki ang apoy. At nang makarating sa loob ay agad niyang binuhos ang dala niyang tubig sa apoy. Bumulong pa siya ng isang ritual habang nakahawak sa mutya ng apoy na ginawa niyang kwintas. Maya-maya pa ay nabigla ang lahat nang bigla na lamang nawala ang apoy. Gulat na gulat ang lahat at napatingin sila kay Raymart. Nasaksihan ng mga ito ang ginawa niyang iyon. Agad silang lumapit kay Raymart at tinanong ang lalaki kung paano niya iyon ginawa, at ang tanging tugon lang niya, "Manalig kayo sa ating Panginoon." Halos hindi makapaniwala ang mga taong nakasaksi ng buong pangyayari. Ngunit lubos pa rin silang nagpapasalamat dahil sa ginawang tulong ni Raymart, lalong-lalo na si Badong na muntikan ng atakihin sa puso dahil sa sobrang takot at galit. Nang tuluyang mawala ang sunog ay galit na hinarap ni Badong ang kanyang mga tauhan at tinanong ang mga ito kung ano ang sanhi ng naganap na sunog, ngunit maging ang mga ito ay hindi rin nila alam kung ano ang dahilan. Sinuri ni Raymart ang paligid hanggang sa naagaw ng pansin niya
ang puspos ng sigarilyo. Napangiwi na lamang siya nang mapagtanto niya na maaaring sigarilyo ang sanhi na naganap na sunog. Agad niyang sinabi iyon kay Badong, kaya ipinag-utos ng lalaki ang pagbabawal na paninigarilyo sa loob o labas man ng imbakan upang maiwasan maulit ang ganoong aksidente. Pasado 4:30 na ng hapon nang tumungo si Raymart sa tahanan ni Tatang Erning. Nagpapatulong lang pala ang matandang lalaki sa pag-aayos ng makinarya ng nasira nitong sasakyan. Mabuti na lamang at may kaalaman din si Raymart sa mga ganoong bagay, kaya nagawa niyang tulungan si Tatang Erning sa problema nito. Kinagabihan, eksaktong katatapos lang maghapunan ni Raymart nang makarinig siya ng kaluskos. Natigilan pa ang lalaki sa pag-inom ng tubig at napasulyap sa labas ng nakasarang bintana kung saan nanggaling ang ingay na iyon. Palihim na kinuha ni Raymart ang mahabang kawayan na may tinik sa isang sulok, saka siya maingat na naglakad palapit sa bintana. Ngunit hindi pa man tuluyang nakalapit si Raymart sa bintana ay bigla na lamang may pumasok na asbo sa kanyang bahay at kaagad siyang inatake. Mabuti na lamang at agad na naiwasan ni Raymart ang biglaang pag-aataking iyon ng asbo. Todo iwas si Raymart sa pag-aatake sa kanya ng aswang. Sinusubukan pa siya nitong kalmutin na ilang bisis din niyang naiwasan. At nang makahanap ng tamang pagkakataon ay napaatras si Raymart. Saka marahas na hinampas ng kawayang may tinik ang asbo. Napaungol ang asbo matapos itong matamaan ng kawayang may tinik. Mas lalo itong naging bayolente at namula pa ang mga mata, saka patuloy siyang inatake. Mabuti na lamang at sanay na si Raymart sa pakikipaglaban, at sa tulong na rin ng hawak niyang mutya ay tagumpay niyang natalo ang kalaban. Ilang saglit pa ay tuluyang napabagsak ni Raymart ang asbong umatake sa kanya. Nang gabi ring iyon, sa labas ng kanyang bahay ay sinunog niya ng buhay ang nasabing aswang. Nang mga sumunod na araw ay tuluyang nagpaalam si Raymart kay Badong at maging sa mga tao na nakilala niya sa bayang iyon. Binabalak niyang bumalik sa bayang pinagmulan, lalo na't nakatanggap siya ng balita na hindi na raw umano binabalot ng misteryo at kababalagan ang bayang pinagmulan niya. Ilang araw din ang inilaan ni Raymart sa paglalakbay bago siya tuluyang nakabalik sa baryong pinagmulan niya. Sa nakalipas na 5 buwan ay marami ang ipinagbago ni Raymart, lalo na ang kanyang pangangatawan. Hindi hamak na mas lumaki ang katawan niya, lalo na ang kanyang mga muscles. Tinubuan na rin siya ng makapal na balbas na bumagay naman sa kanya. Mukhang malaki ang naitulong ng balbas niyang iyon dahil malaya siyang nakapasok sa bayan niya nang hindi hinaharangan ng kung sino man. Mukhang wala talagang may nakakakilala sa kanya. At nang makarating siya sa baryo ilang-ilang, ay una niyang pinuntahan ang dating bahay niya. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng kagubatan, ay tanging mga kalat at mga abo lang ang nandoon. Iyon pa ang mga kalat at abo na naiwan matapos masunog ang bahay niya. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay misteryo pa rin para kay Raymart ang naganap. 5 buwan na ang nakalipas. Hindi niya mapigilan na mapaisip kung ano ang dahilan ng pagkasunog sa bahay niya. Sino po kayo? Isang batang babae ang nakapagpatigil sa pagmumuni-muni ni Raymart. Nang sulyapan niya ito, ay lihim siyang napangiti ng malamang inaanak niya pala iyon na siyang anak ni Sander at Monique. Sa halip na sagutin ang katanungan ng batang babae, ay tinanong pabalik ni Raymart ang batang babae kung nasaan ang mga magulang nito. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang pareho na palang sumakabilang buhay sina Monique at Sander. 5 buwan na po ang nakalipas. Natagpuan lamang namin si tatay na nakabulagta sa kwarto. Wakwak po ang kanyang tiyan at nawawala po ang mga laman loob. Hindi po kinaya ni nanay ang pagkamatay ni tatay. Makaraan lang po ang 2 buwan ay tinamaan din siya ng karamdaman.
at kusang bumigay ang kanyang katawan. Hikbing kwento ng bata. Nalaman din ni Raymart na nakatira pala ang bata sa bahay ng lula nito. Hindi nagtagal ang pag-uusap nilang dalawa dahil agad ding umuwi ang bata dahil baka hinahanap na raw siya ng kanyang lola. Tahimik na tinahak ni Raymart ang daan palabas sa kagubatang iyon. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay kusa siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang ungol na nagmula sa kung saan. Hindi ordinaryo ang ungol na iyon at ramdam ni Raymart na may kakaibang nangyayari. Tahimik na sinundan niya kung saan iyon nagmula. Dinala siya ng kanyang mga paa sa masukal at madilim na bahagi ng kagubatan at doon niya naabutan ang mga nilalang na abala sa pagwawakwak sa mga laman ng mga batang biktima nila. Nabigla pa si Raymart nang mapagtanto niya na ang mga nilalang na nasilayan niya ay mga aswang. Eros? Anong ibig sabihin nito? Gulat na naibulalas ni Raymart nang masulyapan niya si Eros na kabilang sa mga aswang. Natigilan naman ang mga aswang at agad na naagaw ng atensyon nila si Raymart. Raymart, buhay ka pa? Gulat na usal ng lalaki. Mukhang hindi rin ito inaasahan na buhay pa pala siya. Sa halip na sagutin ni Raymart ang katanungang iyon ni Eros, ay naguguluhang napatingin lang siya sa kumpare at maging sa ibang mga aswang na nandoon. Napatawa pa si Eros nang sabihin ni Raymart na paano nila nagagawa ang ganoong mga bagay at kung bakit nila biniktima ang mga taga-baryo. Nagulat pa si Raymart matapos aminin ni Eros na siya rin pala mismo ang pumatay kay Sander at siya rin ang nagsunog ng bahay nito matapos niyang lasingin ang lalaki. Halos hindi makapaniwala si Raymart na si Eros palang sanhi ng lahat ng mga kaguluhang nangyari 5 buwan na rin ang nakalipas. Ikaw na rin mismo ang naghuhukay ng sarili mong libingan, Raymart. Kung ako sa'yo ay tatakbo na lang ako. Magpapakalayo at hindi na babalik sa bayang ito. Nagtatagis ang bagang ni Eros nang sabihin niya iyon. Ngunit sa halip na matakot sa kanila si Raymart, ay galit na inatake niya ang mga aswang. Gaano man karami ang mga aswang na nandoon, ay wala siyang balak na basta na lamang magpakaduwag at tumakbo. Hindi siya makakapayag na magpatuloy ang mga ito sa paghahasik ng lagim sa baryo. Nang araw ding iyon, ay naganap ang isang madugong pagtutuos sa pagitan ni Raymart at ng mga angkan ni Eros na mga may lahing aswang. Mabuti na lamang at palaging handa si Raymart at may daladala siyang kampilan ng mga sandaling iyon. Kaya nakakaya niyang labanan ang mga mababangis na aswang. Todo atake at pagsangga ang ginagawa ni Raymart. Bawat aswang na nakakaharap niya ay walang awa niyang pinapaslang at pinugutan ng ulo. Habang tumatagal ang laban, ay ramdam niya ang pag-init ng kanyang buong katawan at may kung anong kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa kanyang dugo at mga kaugatan na mas lalong nagpalakas at nagpaliksi sa kanya. Magbabayad ka! Sigaw ng isang lalaking aswang matapos putulin ni Raymart ang kaliwa nitong braso. Sa halip na makaramdam ng takot ay napangisi lang si Raymart. Saka sunod-sunod na inatake ang mga aswang na nandoon. Inabutan din ng halos 1.5 oras bago tuluyang napabagsak ni Raymart ang angkan ng mga aswang. Nang araw ding iyon ay sinunog niya ang bangkay ng mga aswang bago tahimik at walang bakas na nilisan ang kagubatan. Sa lupaing ito ako nabuhay, kaya dito rin ako mamamatay. Hanggat nasa akin ang mutya ng apoy at habang nabubuhay ako, patuloy kong ipaglalaban ang nasa katwiran. Pangako ni Raymart sa sarili. Sa pagkakataong iyon ay nakapagpasya si Raymart na muling manatili sa baryo ng ilang-ilang, ngunit sa iba ng katauhan. Tinago niyang kanyang katauhan sa alias na Zafiro, isang mandirigma na naging tagapagtanggol ng kanyang mga taga-baryo. At kagaya ng mutya ng apoy na hawak niya, ay umaalab sa kanyang dibdib ang pagiging matapang.
Walang laban na basta na lamang niyang susukuan at aatrasan.